Maaaring hindi ninyo pa ito napapansin, ngunit ang araw na isinuko ninyo ang pansariling kasiyahan sa inyong pagtanda ay maaaring ang araw din na tahimik na nagsisimulang humina ang inyong kalusugan. Hindi ito dumarating na may malakas na ingay o matinding sakit, kundi parang isang mabagal at tahimik na pag-urong. Nakita ko na ito ng maraming beses mga kababaihang masisigla sa kanilang 60s, 70s at maging 80s na unti-unting nanghihina, nawawala ang libido, na uubos ang enerhiya at hindi na mahanap ang motibasyon. Hindi nila alam kung bakit. Ang alam lang nila, may kakaibang pakiramdam. Ako si Dr. Mila de la Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan na may higit 30 taong karanasan. Nagkaroon ako ng pribilehiyong tulungan ang libu-libong kababaihan na pangalagaan ang kanilang kalusugan sa kanilang ginintuang mga taon, at isa sa mga pinakabinaliwala at hindi na pag-uusapang dahilan ng paghina ng sigla ay ito: sinukuan na nila ang kanilang sarili. Itinigil na nila ang pakikipag-ugnayan sa kanilang sariling katawan sa paniniwalang ang intimasya ay isang kabanata ng buhay na naisarana. Nagkamali sila. Narito ang simpleng katotohanan na hindi naririnig ng maraming kababaihan kapag tuluyan ninyong itinigil ang pakikibahagi sa pansariling kasiyahan. Maaring simulang pabagalin ng inyong katawan ang mahahalagang sistema nito. Pinag-uusapan natin dito ang sirkulasyon, antas ng hormone, at maging ang inyong kalusugan sa pelvic area. Hindi lang ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa pananatiling masigla at konektado sa buhay. Sa susunod na ilang minuto, tatalakayin natin ang 7 tahimik, ngunit seryosong kahihinatnan ng pagsuko sa personal na anyo ng intimasiyang ito. Ito ang mga pagbabagong hindi inaasahan ng karamihan sa mga kababaihan, hanggang sa pakiramdam nila ay huli na ang lahat. Ngunit hindi kayo magiging isa sa kanila. Dahil hindi ito tungkol sa pagsubok na ibalik ang panahon. Ito ay tungkol sa pagsulong ng may kamalayan, dignidad at kontrol sa inyong sariling kapakanan. Bago tayo magtapos, ibabahagi ko ang isang simple ngunit mabisang plano para tulungan kayong muling kumonekta sa inyong sarili ng ligtas. Walang pilitan dito at tiyak na walang dapat ikahiya. Tanging tapat na impormasyon at mga kagamitang kailangan ninyo para muling maramdamang kayo ay ganap na buhay. At kung sa tingin ninyo ay nakakatulong ang usapang ito ngayon, na ang tamang oras para mag-subscribe at i-on ang notifications. Sa ganoong paraan, hindi ninyo mapapalampas ang isa pang tapat at magalang na mensahe tungkol sa kalusugan na ginawa para sa mga babaeng tulad ninyo. Kung ang paksang ito ay tumatak sa inyo, kahit sa maliit na paraan, i-type ang U sa mga komento. Kung hindi, i-type ang 0. Binabasa ko ang bawat tugon at nakakatulong ito sa akin na maunawaan kung ano talaga ang mahalaga sa inyo sa inyong paglalakbay sa kalusugan. Magsimula tayo sa una at madalas na pinakapansining kahihinatnan. Hindi ito biglaang dumarating na parang krisis. Ito ay dahan-dahang pumapasok na halos hindi mo namamalayan. Ngunit isang araw mapapansin mong may nag-iba. Ang kaginhawaan at kasiyahang dati natural na dumarating ay napapalitan ng panunuyo, hirap o wala man lang. Hindi lang ito tungkol sa pagtanda, ito ay tungkol sa kung ano ang nangyayari kapag hindi na natatanggap ng iyong katawan ang senyales na panatilihing aktibo ang sistemang iyon. 1. Paghina ng sirkulasyon. Ang pagkawala ng kaginhawaan. Naaalala ko ang isang pasyente, isang maalalahaning babae na nasa mga unang taon ng kanyang 70s na nagngangalang Margarita na dumalaw sa akin matapos ang ilang buwang pagpapaliban. Umupo siya sa tapat ko, nakayuko ang tingin at sinabing, "Dora de la Paz, hindi naman po ako nasasaktan, pero pakiramdam ko ay may nawala sa akin at hindi ko alam kung paano ito ibabalik." Ang tinutukoy niya ay ang pagtugon ng kanyang sariling katawan. Hindi ito biglaang huminto. Unti-unti itong nawala.
Ang intimasya ay naging hindi komportable at kalaunan ay masakit dahil sa panunuyo. Inisip niyang dahil lang ito sa menopause, ngunit ang hindi napagtanto ni Margarita at ng napakaraming kababaihan ay ang inyong kakayahang makaramdam ng kasiyahan ay pangunahing nakasalalay sa daloy ng dugo. At ang daloy ng dugo ay napapanatili sa isang simpleng prinsipyo paggamit. Ang inyong ari at clitoris ay mahalagang bahagi ng inyong circulatory system. Umaasa ang mga ito sa malusog na mga daluyan ng dugo, nababanat na tissue at tuloy-tuloy na pangangailangan para sa dugong mayaman sa oxygen. Kapag tuluyan ninyong itinigil ang masturbasyon, lalo na habang tumatanda, binibigyang kahulugan ito ng inyong katawan bilang isang senyales. Hindi na natin kailangan ng tungkuling ito. At kaya tahimik nitong sinisimulang bawasan ang operasyon. Maaaring numipis at maging hindi na gaanong elastiko ang mga dingding ng ari. Atrophy, maaaring mabawasan ang natural na lubrikasyon at maaaring pumurol ang pakiramdam. Hindi ito parusa. Ito ay biyolohiya lamang. Ito ang prinsipyong gamitin mo kundi mawawala ito sa totoong buhay. Ngunit narito ang magandang balita, ang prosesong ito ay madalas na hindi permanente. Kahit na ang banayad at magalang na pagpapasigla minsan o 2 beses sa isang linggo ay sapat na upang mapanatiling aktibo at tumutugon ang mga daluyan ng dugo. Nagpapadala ito ng mensahe sa iyong katawan, "Hoy, nandito pa tayo. Mahalaga pa rin ito." Hindi ninyo sinusubukang habulin ang inyong kabataan. Pinapanatili ninyo ang inyong kakayahan. Pinipili ninyong panatilihing ganap na gumagana ang inyong katawan. Matapos lamang ang ilang linggo ng tahimik at tuloy-tuloy na muling pakikipag-ugnayan sa kanyang sarili, nagsimulang bumalik ang natural na kaginhawaan para kay Margarita. Hindi araw-araw, ngunit sapat na para maibalik ang kanyang kumpiyansa. Sapat na para ipaalala sa kanya na hindi sumuko ang kanyang katawan, naghihintay lamang ito ng dahilan para tumugon. At iyan ang nagdadala sa atin sa susunod na tahimik na pagbabago, isa na hindi napapansin ng karamihan sa mga kababaihan hanggang sa ito ay maging sanhi ng hirap at hiya. Dahil ang nangyayari sa inyong pangunahing suporta kapag itinigil ninyo ang paggamit sa sistemang yon ay isang bagay na iilan lamang ang nababalaan, ngunit halos lahat ng kababaihan ay kinatatakutan. Pag-usapan natin ito. Kahinaan ng pelvic floor, ang tahimik na pagtulo. Ilang buwan na ang nakalipas, isa pang pasyente si Susana 70 ang pumasok sa aking klinika, halatang hindi mapakali. Hindi siya nasasaktan, pero ramdam kong may mali. Pagkaraan ng ilang sandali sa wakas ay nagsalita siya. "Dra de la Paz, tumutulo po ang ihi ko kapag tumatawa o umuubo ako. Mayroon lang kakulangan sa kontrol doon sa ibaba na hindi ko naranasan dati. Nangangamba siyang bahagi na talaga ito ng pagtanda. Ngunit may malakas akong hinala kung ano ang nag-aambag dito. Ang dinaranas ni Susana ay isang napakakaraniwang bagay, isang huminang pelvic floor. Narito ang nangyayari. Ang inyong pelvic floor ay isang salo ng mga kalamnan na sumusuporta sa inyong pantog at matris. Ang mga kalamnan na iyon ay dapat na malakas at tumutugon. Ngunit kapag lumipas ang mga linggo-buwan o kahit taon na walang orgasmo, lalo na sa inyong mga huling dekada, nawawala sa inyo ang isang natural at mabisang ehersisyo. Ang orgasmo ay nagdudulot ng hindi sinasadyang mga ritmikong pag-urong ng mga kalamnan sa pelvic floor. Isa itong ehersisyo na hindi ninyo kailangang isipin. Kapag huminto ang regular na ehersisyo na yon, maaaring humina at lumiit ang mga kalamnan. Ang kahinaang iyon ay maaaring humantong sa mga nakakahiyang sintomas, pagtulo ng ihi-stress incontinence, pakiramdam ng kabigatan, o kahit na nabawasang pakiramdam habang nakikipagtalik. Ang ilang kababaihan ay nag-aalala pa na simula na ito ng isang seryosong prolapse. Gayong sa katotohanan ito ay madalas na isang natural na sistema na naging hindi aktibo
dahil sa kawalan ng paggamit. Walang nagsasabi nito sa mga nakatatandang kababaihan. Sinasabihan tayong magdahan-dahan na hayaang maglaho ang bahaging iyon ng buhay. Ngunit ang totoo, hindi humihinto sa pangangailangan ng suporta ang inyong pelvic floor dahil lang sa nagretiro na kayo. Ang pinakaligtas at pinakasimpleng paraan upang mapanatili ang tono nito ay sa pamamagitan ng regular na orgasmo. Hindi kailangang maging madalas. Para sa maraming kababaihan, ang 1 o 2 beses sa isang linggo ay sapat na upang ipaalala sa mga kalamnan kung paano gumana na nagpapabuti sa kontrol at kumpiyansa. Sinunod ito ni Susana. Nagsimula siya ng dahan-dahan at sa loob ng ilang linggo, nabawasan ang kanyang pagtulo. Sinabi niya sa akin na may bahagyang nangiti. Pakiramdam ko bumalik ang kaunti sa dati kong sarili. Iyan ang kapangyarihan ng muling pakikipag-ugnayan tahimik pribado, ngunit lubos na nakapagpapagaling. At habang pisikal ang ginhawang yon, ang sumunod na nangyari sa kanya ay mas makabuluhan dahil ang hindi na ibabala sa inyo ay kung paano maaring patahimikin ng pag-iwas sa ganitong uri ng intimasya ang isang bagay na mas makapangyarihan pa kaysa sa inyong mga kalamnan sa pelvic, ang inyong mga hormone. Ang mismong chemistry na nagpapatakbo ng inyong enerhiya, ng inyong mood, at ng inyong sigla. Pag-usapan natin kung paano nagsisimula ang mabagal na paghina na yon. 3. Hormonal hibernation. Ang pag-urong ng inyong sigla. Hinding-hindi ko malilimutan ang araw na bumalik ang isang pasyente na nagngangalang Elena para sa isang follow-up. Hindi na tungkol sa incontinence ang pakay niya o sa hirap na nararamdaman niya. Umupo siya tumingin sa akin na may pagod na mga mata at sinabing, "Dradela Paz, pagod lang po ako. Hindi may sakit, hindi depressed, basta patag lang ang pakiramdam. Wala na akong gana sa kahit ano." Huminto na siya sa pagpunta sa kanyang book club, hindi na madalas tumawag sa kanyang mga apo. Kahit ang maliliit na kagalakan na dati niyang inaabangan ay parang naging pabigat na gawain. Agad kong nalaman kung ano ang nangyayari. Hindi lang ito pagtanda. Ito ay isang hormonal withdrawal. Kapag itinigil ng mga kababaihan ang lahat ng uri ng sexual na pagpapasigla ang kanilang mga katawan, ay tumatanggap ng isang malakas na mensahe na hindi nila namamalayang ipinapadala nila. Ang mensaheng iyon ay, tapos na tayo dito. Hindi na natin kailangan ng masiglang chemistry na ito. At ang iyong katawan dahil napakahusay nito ay nakikinig. Pinababagal ng iyong utak ang mga senyales na lumilikha ng mga feel-good hormones tulad ng oxytocin at endorphins. Ganito gumagana ang biolohiya, ang mga sistemang hindi ginagamit ay tahimik na pinapatay. Ngunit narito ang hindi gaanong naririnig ng mga babaeng tulad ni Elena. Ang hormonal cocktail na ito ay hindi lamang tungkol sa sex drive. Ito ang nagbibigay lakas sa iyong katatagan, laban sa stress, sa iyong kaliinawan ng isip at sa iyong pakiramdam ng layunin. Ito ang kislap sa likod ng iyong motibasyon, ang dahilan kung bakit ka bumabangon nang may enerhiya sa umaga sa halip na hila-hila ang sarili sa buong araw. Nang maunawaan ito ni Elena, napagtanto niyang hindi niya kailangan ng reseta. Ang kailangan niya lang ay pahintulot-pahintulot na muling makibahagi na alalahanin na kahit sa pag-iisa, may karapatan pa rin siyang maramdamang buhay siya. Sa loob ng ilang linggo ng banayad at tuloy-tuloy na pansariling pagpapasigla, may nagbago. Sinabi niya sa akin, mas gumaan ang pakiramdam ko, hindi na gaanong magagalitin. Tumawa pa nga ako noong isang araw nang hindi pilit. Hindi bigla ang bumalik ang kanyang enerhiya, ngunit ito ay bumalik, patak-patak, dahil binigyan niya ang kanyang katawan ng dahilan para patuloy na gumawa ng kailangan nito. At habang ang pagbabago sa kanyang mga hormone ay nakatulong sa kanya na tumayo ng mas tuwid, hindi niya inaasahan ang susunod na pagbabago dahil tumutugon ang katawan, ngunit gayon din ang isipan. At ano ang nangyayari sa iyong emosyonal na kalusugan kapag huminto ka sa pagkonekta sa iyong sarili?
Doon madalas mas malalim ang pinsala kaysa sa maipapakita ng anumang resulta ng laboratorio. Puntahan natin iyan. 4. Emosyonal na pagiging patag ang pananahimik ng kaluluwa. May isang uri ng katahimikan na nakikita ko sa ilan sa aking mga matatandang pasyente na walang kinalaman sa pagkawala ng pandinig. Hindi ito tungkol sa kakulangan ng mga salita. Nagsasalita pa rin sila, ngumingiti pa rin sila, ngunit may isang bagay sa likod ng kanilang mga mata na lumamlam. Ito ay isang emosyonal na katahimikan na hindi eksaktong nagmumula sa kalungkutan, kundi sa isang malalim na pakiramdam ng pagkakadiskonekta. Nakita ko ito sa isang babaeng nagngangalang Diana. Dati siyang lumalakad na may sigla at laging may kwentong ibabahagi. Ngunit sa paglipas ng panahon, lumamlam siya. Hindi biglaan kundi unti-unti. Nawala ang tawa, humina ang enerhiya, at isang araw sinabi niya sa akin, pakiramdam ko naging isang tao ako na hindi ko na makilala. Iyan ang pagiging patag na tinutukoy ko. Kapag itinigil ng mga nakatatandang kababaihan ang lahat ng uri ng intimasya, hindi lang sa kapareha, kundi sa kanilang sarili, isang bagay na malalim sa loob nila ang maaaring magsimulang mamatay. Nawawala sa iyo ang higit pa sa pagnanasa o interes sa sexualidad. Nawawalan ka ng access sa iyong sariling emosyonal na chemistry. Pinababagal ng utak ang paglabas ng mga feel-good na kemikal tulad ng dopamine at oxytocin, ang mismong mga neurochemicals na lumilikha ng pakiramdam ng koneksyon, motibasyon at kagalakan. Dahan-dahan ang musikang gusto mo ay hindi na kasing ganda pakinggan. Ang pagkain ay medyo tumatabang, ang pagtawa ay mas madalang, at ang pinakamasama maaaring hindi mo ito mapansin hanggang sa isang araw ay mapagtanto mong hindi mo na matandaan kung kailan ka huling tunay na nakaramdam na buhay ka. Hindi ito tungkol sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa biyolohiya. Ang iyong utak ay nakaprograma upang tumugon sa kasiyahan, sa koneksyon sa simpleng paalala na nandito ka pa rin, tao pa rin. Kapag nawala ang paalalang yon, nang matagal maaari nitong dalhin ang iyong kislap. Ngunit ang magandang bahagi ay hindi pa huli ang lahat para muling sindihan ang apoy na yon. Nang dahan-dahan at pribadong bumalik si Diana sa isang routine na may kasamang simple at sinasadyang oras para sa kanyang sarili, nagsimulang gumaan ang kanyang kalooban. Nagsimula siyang tumawa nang mas madalas binalikan ang kanyang dating libangan sa paghahalaman. Sinabi niya sa akin, para bang bumalik sa kulay ang mundo ko. Iyan ang kapangyarihan ng emosyonal na muling pagkonekta. At habang nagsisimulang bumangon ang iyong espiritu, may isa pang sistema na maaaring hindi mo inaasahan na malakas na tumutugon sa pansariling intimasya, isa na nagtataglay ng mga susi sa iyong kalinawan ng isip, memorya at pokus. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi na pagtatanto kung gaano kalalim ang pag-asa ng kanilang utak sa isang simpleng gawin na ito. Pag-usapan natin iyan. 5. Pagbagal ng pag-iisip. Kailangan din ito ng inyong utak. Isang hapon isang matalinong babae sa kanyang huling 60s na nagngangalang Laura ang umupo sa tapat ko at sinabi ang isang bagay na tumatak. Dradela Paz. Buntong hininga niya. Lagi akong pumapasok sa mga silid at nakakalimutan kung bakit ako naroroon. Nagkakapalit-palit ako ng mga pangalan, nawawala ang aking iniisip sa kalagitnaan ng pangungusap. Dati, matalas ang isip ko, pero ngayon, para bang ang utak ko ay natigil sa unang gear. Nangangamba siyang baka ito na ang mga unang senyales ng demensya, ngunit ang totoo ang nararanasan ni Laura ay isang bagay na madalas kong nakikita at may mas malalim na dahilan sa likod nito kaysa sa inaasahan ng karamihan. Habang tumatanda ang mga kababaihan, ang pagbaba ng sexual na aktibidad, lalo na ang kumpletong pag-iwas, ay maaaring magsimulang makaapekto sa paggana ng utak sa mga paraang banayad sa simula, ngunit lumalala sa paglipas ng panahon. Ang regular na pagpapasigla at paglabas
ay hindi lamang mga pisikal na kaganapan. Nagtitrigger ito ng malalakas na kemikal na tugon na direktang nakakaapekto sa iyong utak. Sa panahon ng sexual na aktibidad, pinapataas ng iyong katawan ang daloy ng dugo hindi lamang sa pelvic area, kundi sa buong sistema mo. Kasama na ang iyong utak. Naglalabas ito ng isang cocktail ng mga chemical tulad ng dopamine, oxytocin at endorphins na lahat ay mahalaga para sa memorya, focus at mood. Kapag inalis mo ang ganoong uri ng pagpapasigla sa loob ng mga linggo-buwan o kahit taon nagsisimulang magbago ang chemistry ng iyong utak. Ang mental fog na nararamdaman mo ay hindi lamang mula sa pagtanda. Ito ay mula sa kakulangan ng mga neurological wake-up call na dati mas regular na natatanggap ng iyong katawan. Tulad ng anumang sistema, umuunlad ang utak sa feedback. Kapag huminto ito sa pagtanggap ng positibong feedback na yon, maaaring magsimulang bumagal ang mga bagay-bagay. Ang magandang balita ay ang pagbabalik nito ay hindi nangangailangan ng matinding hakbang. Ang isang simple at tuloy-tuloy na muling pagkonekta sa iyong sariling katawan ay makakatulong na patalasin ang iyong pag-iisip. Maaari mong mapansin na mas malinaw mong naaalala ang mga detalye, mas nakikibahagi sa mga usapan o kahit na mas magaan lang ang pakiramdam ng isip. May mga babaeng bumalik at nagsabi sa akin, "Drasak de la Paz, pakiramdam ko ay gumigising muli ang aking isipan." Hindi iyon nagkataon lamang. Iyon ay chemistry na gumagawa ng trabaho nito. Ngunit hindi lang ito tungkol sa isip. May isa pang bahagi ng iyong buhay, isa na hindi iniisip ng karamihan sa mga kababaihan hanggang sa mawala ito na nakasalalay din sa regular na pakikibahagi. Kapag binaliwala, maaari itong humantong sa mga gabing hindi mapakali at mga araw na pagod. Tingnan natin ang mas malapitan ng malakas at natural na pampatulog na maaring nawawala sa inyo nang hindi ninyo namamalayan. 6. Mababang kalidad ng pagtulog. Ang pahingang hindi mo mahanap. Hindi pa katagalan isang babaeng nagngangalang Maria, 68, ang dumalaw sa akin tungkol sa isang bagay na unti-unting sumisira sa kanyang buhay. "Yung tulog ko po, Dr. De La Paz," sabi niya. "Pagod na pagod ako pero gising ako ng ilang oras. O kaya'y nagigising ako ng 2:00 ng madaling araw at hindi na makabalik sa tulog. Wala naman akong ganitong problema dati." Ibinaba niya ang kanyang boses na parang nahihiya. Pakiramdam ko po ay para akong zombie. Ang inilalarawan ni Maria ay hindi bihira, lalo na sa mga kababaihang postmenopausal at hindi lang ito dahil sa edad. Madalas ito ay ang pagkawala ng isang malakas at natural na pantulong sa pagtulog. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi na pagtatanto na ang paglabas ng isang orgasmo ay isa sa mga pinakamabisang pampatulog ng kalikasan. Ito ay isang banayad at automatikong proseso na hindi mo man lang iniisip. Kapag naabot mo ang kasukdulan ng iyong katawan, ay napupuno ng mga hormone tulad ng oxytocin at prolactin na nagdudulot ng pakiramdam ng pagre-relax at antok. Aktibo nilang pinapababa ang stress at pinapatahimik ang isipang puno ng alalahanin na ginagawang mas madaling mahimbing sa malalim at nakapagpapanumbalik na tulog. Kapag huminto ang pakikibahaging iyon, lalo na sa mahabang panahon, nawawala sa iyo ang natural na kasangkapang iyon. Maaari mong mapansin ang hirap sa pagtulog, madalas na paggising o isang pangkalahatang pakiramdam na ang iyong tulog ay hindi nakakapresko. Ito ay isang tahimik na pagkasira ng iyong kapakanan, ngunit maaari itong magdala ng tunay na mga kahihinatnan na nakakaapekto sa lahat mula sa iyong mood hanggang sa iyong immune system. Ngunit hindi kailangang maging ganoon. Ang muling pagpapakilala ng regular at sinasadyang pansariling kasiyahan, kahit isang beses o 2 beses lang sa isang linggo, ay makakatulong na sanayin muli ang natural na sleep cycle ng iyong katawan. Hindi ito tungkol sa performance, ito ay tungkol sa kapakanan. Ito ay tulad ng pag-uunat o pagme-meditate.
bago matulog upang pakalmahin ang iyong sistema. Sinunod ni Maria ang isang simpleng plano, walang matindi banayad, na muling pagkonekta lamang. Pagkatapos ng ilang linggo, naging mas madalang ang mga gabing walang tulog at kasama nito isang tahimik at malakas na pakiramdam ng panunumbalik ang bumalik. Sinabi niya sa akin, para bang naalala ng katawan ko kung paano muling magpahinga. Ang pakiramdam na yon ng kontrol sa iyong sariling kapayapaan ay napakahalaga. Ngunit gaano man kahalaga ang katawan, may isa pa tayong bagay na kailangang pag-usapan. Wala ito sa iyong mga kalamnan sa iyong dugo o kahit sa iyong mga hormone. Nasa iyong pagkakakilanlan ito dahil kapag isinara ng mga kababaihan ang bahaging ito ng kanilang sarili, nang matagal may mas malalim na nagsisimulang maglaho at hindi laging madaling ibalik. Pag-usapan natin iyan. Site, pagkawala ng pagkakakilanlan, ang tahimik na paglaho ng sarili, may isang uri ng kalungkutan na maaaring dahan-dahang dumapo sa mga kababaihan sa kanilang mga huling taon. Hindi ito laging mukhang kalungkutan. Minsan, mukha lang itong katahimikan, tulad ng pag-upo sa parehong upuan, araw-araw hindi dahil pagod ka, kundi dahil walang humihila sa iyong sumulong. Minsan ay may pasyente ako si Carolina na dati sentro ng kasiyahan. Siya ang babaeng may mainit na ngiti, mabilis na tawa at kislap sa mata. Ngunit sa paglipas ng panahon, lumamlam siya. Hindi biglaan kundi unti-unti. Nawala ang tawa, humina ang enerhiya at isang araw sinabi niya sa akin, pakiramdam ko naging isang tao ako na hindi ko na makilala. Ang nangyari kay Carolina ay hindi bihira at hindi ito tungkol sa isang partikular na sakit o pag-iisa. Ito ay tungkol sa isang malalim na pagkakadiskonekta mula sa kanyang katawan, sa kanyang pagnanasa, sa kanyang sariling pakiramdam na siya ay buhay. Kapag itinigil ng mga kababaihan ang anumang anyo ng pisikal na intimasya, lalo na sa kanilang sarili, madalas itong nagsisimula ng isang banayad na pagkasira hindi lamang ng pisikal na paggana, kundi ng kanilang pagkakakilanlan. Ang koneksyon na yon, gaano man kapribado o katahimik, ay isa sa mga paraan upang manatili tayong nakaangkla sa ating sarili. Ito ay isang paalala na hindi ka lang basta nag-e-exist. Ikaw pa rin ito, may kakayahang makaramdam, tumugon, at maging presente sa iyong sariling balat. Kung wala ito, maaaring magsimulang maging patag ang mundo. At ang pinakamasama sa lahat, maaari mong simulang kwestiyonin ang iyong sariling halaga, ang iyong layunin, ang iyong pagiging babae. Ang totoo, hindi nawawala ang bahaging yon ng iyong pagkatao dahil tumanda ka na. Nawawala ito dahil tumigil ka sa pagsagot sa tawag nito. Ngunit tulad ng natuklasan din ni Carolina, hindi kailangan ng marami para simulan ang paglalakbay pabalik. Isang banayad na sandali, isang pagkilos ng pagbibigay pahintulot sa sarili, isang paalala na nandito ka pa rin. At ngayon, habang pinagsasama-sama natin ang lahat ng ito, gusto kong ipakita sa inyo ang isang bagay na makapangyarihan. Hindi teorya, hindi payo mula sa libro, kundi isang tunay at praktikal na paraan upang bawiin ang maaaring nawala, hakbang-hakbang, ng may kabaitan, lakas, at dignidad. Dahil hindi lang ito tungkol sa pagliligtas sa iyong kalusugan. Ito ay tungkol sa pag-uwi sa iyong sarili. Pag-usapan natin kung ano ang itsura ng pagbabalik na yon. Konklusyon, kaya narito na tayo. Napag-usapan na natin ang tungkol sa sirkulasyon, mga hormone, pelvic floor, isip, tulog, at kaluluwa. Ngunit higit sa lahat, napag-usapan natin ang tungkol sa inyo. Napag-usapan natin ang mga bahagi ninyo na maaaring nanahimik, ngunit hindi kailanman tuluyang umalis. Hindi kayo sira, hindi pa huli ang lahat, at tiyak na hindi pa kayo tapos. Ang bawat maliit na pagpili na muling kumonekta, makaramdam, alagaan ng sarili, at muling mabuhay, ay isang hakbang patungo sa pag-alala sa masiglang babae na kayo pa rin. Hindi ito tungkol sa pananatili sa nakaraan. Ito ay tungkol sa kung ano ang ginagawa ninyo ngayon sa sandaling ito. Ito ay tungkol sa inyong desisyon
na bumalik sa inyong sarili. Narito ang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo. Ang inyong kalusugan at sigla ay nasa inyong mga kamay, higit pa sa inaakala ninyo. Ang pag-ako sa bawat aspeto ng inyong kapakanan, kabilang ang inyong pribado at personal na kalusugan, ay isa sa pinakamakapangyarihang bagay na maaaring gawin ng isang babae sa anumang edad. Ito ay isang gawa ng paggalang sa sarili. Kung nakatulong sa inyo ang mensaheng ito ngayon, mangyaring isaalang-alang ang pagbabahagi nito sa isang kaibigan o kapamilya na maaaring kailangang marinig ito. Basagin natin ang katahimikan sa paligid ng mahalagang paksang ito. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin. Aling bahagi ng usapang ito ang pinakatumatak sa inyo, mag-iwan ng komento sa ibaba. At huwag kalimutang mag-subscribe para maipagpatuloy natin ang paglalakbay na ito tungo sa kalusugan at sigla ng magkasama.